pag-usapan natin yung ugat ng suporta ng mga OFW dito sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi siguro we also have to acknowledge the reality na marami sa ating mga kababayan na nasa ibang bansa talagang maigting yung pagsuporta doon sa dating Pangulo. Puntahan muna natin si Prof. Ronnie, no? Sa mga previous surveys ninyo, nag-gauge ba yan? Or ano ba yung naging resulta ng eleksyon coming from our Filipinos overseas in favor of the Dutertes? Talaga bang Well, malalim yung suporta? hindi namin nako-cover yung OFW sa survey, no? Pero natatandaan ko noong 2016, yun yung pinakmaraming turnout ng OFWs across our elections, no? Even compared to 2022, parang higit sa 400,000. Although mababa pa rin yung turnout, no? Kasi parang 1.3 million ang registered noon, pero ganun lang ang nag-turnout. Pero doon sa 400 na yun, libo, parang higit sa 300,000 ang bumodo kay Rodrigo Duterte. So talagang malaki yung suporta niya sa OFWs. Although yun nga, that's 400,000 out of 1.3 million. So it's a significant proportion, no? That's what, more than 30%. Ngayon kasi hindi natin masabi kung nagpapatuloy yun eh. Kasi ang nakikita natin, marami nagrarally sa Dahig. Marami nagrarally sa iba pang bansa. Pero fraction lang yan, di ba, Ian? Justice. Kasi kung babatayan natin yung OFW numbers ng Department of Migrant Workers noong 2024, parang 2.6 million. Karamihan doon nagtatrabaho para sa kanyang mga pamilya na meron talaga maiingay na mga Pilipino na hinahayag ang kanilang paninindigan. No? Hindi naman natin pwedeng tanggalin sa kanila yan. Ang kakaiba lang talaga noong 2016, ang laki ng proportion ng nagsuporta kay Duterte. Hindi natin nakita yan noong nakaraang eleksyon. Noong panahon si Pinoy got more than half, I think, no, in 2010. Pero pag kinumbay mo yung boto ng mga kalaban niya, halos pantay. Yung kay Duterte, kahit pag samasamahin mo yung boto ng kalaban niya, lamang pa rin siya. Okay. Ito, sige, bago natin tawagin si Justice, no? Prof, bilang isang political scientist, ano yung dahilan na nakikita nyo kung bakit malalim yung suporta ng marami sa ating mga kababayan dito sa mga Duterte? Tama ba sa mga Duterte, hindi lang dito kay Digong? Malaki pa rin yung suporta kasi ang pagtingnan natin yung batayan ng suporta dati kasi nga may kakaiba rin no? May charisma si dating Pangulong Duterte. Pangkaraniwan ng dating niya no, sa mga OFW. Meron siyang paninindigan na poproteksyahan na yung mga Pilipino laban sa droga. Ang karamihan siguro ng OFW, yung concern nila ay yung kaligtasan ng kanilang mga pamilya rito sa ating bansa. Ang medyo hindi lang maintindihan rito, yung mga karamihan ng OFW ay nasa mga bansa na medyo may rule of law, no? Although, ang napansin ko doon sa boto nung nina-analyze namin yung boto noong 2016, yung suporta galing papunta kay Duterte, galing sa mga OFW na nasa mga bansa na hindi ganun liberal, no? So maaring nakasanayan na nila yung ganung parang restriction na strongman image na tinitingala nila. Ngayon, pag narinig mo, patuloy pa rin yung kanilang parang affection kay Duterte. Karamihan sa kanila, tawag kay Digong ay tatay, no? So, may mga elemento na gano'n na palagay ko yun ang pinagsimulan at yung nagpapatuloy kung bakit marami pa rin OFW yung pagtingin sa kanya ay bilang ama, no? At yung degree of affection na yun, mahirap tanggalin yun eh. Okay. San Edu, what do you think? Well, mahalaga yung sinabi ni Prof na yung numbers ay overwhelming kahit konti pa rin talaga yung OFW na bumoboto kumpara doon sa kanilang talagang numero na mahigit 10 million, no? Yung nag-register ay 1.3, yung bumoto ay 400,000 at doon sa 400,000 na yan ay 300,000 plus yung bumoto for Digong. So talagang kung titignan mo yung mga numero, talagang overwhelming siya sa mga OFW. Ako mas anecdotal dahil madalas kasi ako maglibot
lalo na nung kumakampaign kami para kay Laila de Lima sa European Parliament, tapos yung mga anak ko na sa Europe, tapos yung maraming mga sister parties na nag-organize ng mga conference na pinupuntahan namin. Anecdotally, talagang kahit saan ka pumunta, nung 2016 hanggang dun sa matapos yung term ni Digong, ay talagang hindi lang 30%, no? Talagang halos 80% pataas. Yung nare-realize mo na mga OFW, pati yung mga hindi bumoboto, na talagang supportive kay Digong, no? Halos wala kang makausap na anti-Digong nung mga panahon na yan, no? Unlike halimbawa nitong nakaraang isang taon, ang dami kong napagsalitaan ng mga forum, ng mga gathering ng mga OFW, marami na rin yung critical kay Digong kumpara nung 6 na taon siya ay presidente. Dati hindi ko ma-imagine na magkakaroon ng forum ng mga OFW na magsasalita ako at babanat ako kay Digong. Pero nitong mahigit isang taon, marami. From Berlin to Sweden to Brussels to the Netherlands to Rome, yung latest ko nga, yung sa Rome tsaka sa Paris. Marami ng OFW na critical na rin kay Digong. At tingin ko, nag-reflect din yan dun sa pagbaba, bagamat very significant pa rin yung laki, ng approval rating ng mga Duterte. Kaya yun yung anecdotally na nakikita kong malaking difference. Na nung 6 years ni Digong, halos wala akong makausap na OFW na Pinoy, specifically sa Europe, na critical kay Digong. Ngayon marami na. Dahil marami na ako napagsasalitaan na gathering. Katulad halimbawa sa Mayo ay 3 bansa na inorganize ng mga OFW, yung nag-imbita na magsalita tungkol dito sa mga nangyayari. No? So, yun yung marked difference ngayon. Ang isa kasing iniisip ko dyan, kung bakit marami pa rin sa ating mga kababayan ang supported itong si Duterte, that's actually a product of the information that they consume from specific sources. And tingin ko dalawa lang yan. Social media and number 2, kamag-anak nila. At yung kamag-anak nila, affected din ng news sources nila from social media. So talagang nakakulong sila sa isang perspective, which is basically reflective of the situation of the public discourse dito sa Pilipinas. Kahit nandun man sila. Di ba nandun yung pagkakahati-hati? So, ang tanong ko, Prof. Ronnie, meron ba kayong ganyang parang sinisilip in the future para ma-measure yung whether the support for the Dutertes still enduring after the breakup of the unit team, o baka naman iniwan niya yung mga iniwan na si BBM in favor of the Dutertes. Meron bang ganyan? Pwedeng silipin yan kasi meron kaming katanungan sa survey na tinitingnan kung yung respondent ay nagtrabaho sa ibang bansa o meron siya kamag-anak na nagtatrabaho pa rin sa ibang bansa. So, maaaring makita doon kung ang kanyang pananaw ay pabor o hindi pabor sa mga Duterte. At pwede mo tignan kung significant yung variance among families with OFWs versus families without OFWs. May naalala lang ako, Christian, Tokayo. Maaari kasi yung suporta ng kay Duterte noong 2016 contingent doon sa mga nangyari bago nung eleksyon. Kasi natandaan ko yung pinamalaking issue noon na may kinalaman, may kaugnayan sa mga OFW, yung laglag bala. Tanimbala. Tanimbala ba yun? O laglag bala. At medyo na talagang nakasira yun doon sa administrasyon ni Noynoy kasi anti-corruption, wala naman siyang kinalaman doon sa tanimbala o laglag bala na yon. Pero parang pagpapatunay yun na may kahinaan yung anti-corruption drive. At talagang tinatamaan yun yung mga bimabiyahe, karamihan mga OFW rin. No? So, maaring yun Maaring yun yung napoproject doon sa traditional at sa social media noon. Na meron ka isang presidente na talagang maniniguro na mawawala korupsyon, mawawala ang droga. Kaya parang nanindigan sila na ito sa suportahan namin. Kasi tatanda ko noong 2016 hindi lang si Duterte sinuportahan Marami rin bumoto kay Bongbong Marcos bilang vice-presidente. Diba? Nag-aalala nga yung ibang grupo noon Baka yun OFW yung makapag-swing ng suporta kay Bongbong at matalo si Lenny kasi medyo maliit lang yung margin.
So yun lang ang mapupunta ko doon. Pero yung sinasabi mo, pwedeng pag-aralan yan kasi yun nga, may basis tayo para ma-differentiate eh. Kasi yun yung hindi natin malalaman eh. Batay sa Department of Migrant Workers, 2.6 million ngayon OFWs. Pero pwede multiply yung political influence niya sa Pilipinas o sa mga kapamilya nila na nananatili sa Pilipinas eh. Sabi mo ng 2-3 na dadagdag doon, malaking bahagi na rin yun. No? Kasi yung limitation ng turnout, yung limited turnout ng mga Pilipino dahil sa kahirapan naman. Kasi sa ibang bansa, pupunta ka pa doon sa embahada o consular office. Pero yung mga kamag-anak sa Pilipinas, maring na-influensya nila na sumuporta sa mga partikular na grupo no? O partikular na kandidato. Well, 3 factors yung tingin ko na nakatulong na ma-create yung reality na si Duterte. No? Una ay nung 2016 ay sumusulpot yung role ng local as an important aspect ng national politics. Alam naman natin na politics is basically local. Pero nung sumulpot si Binay ay yung naging ethos niya na dito sa Makati ay pinapakita na even a local mayor ay kaya na gawin yung kanyang mythology na may nagawa siya na maganda sa kanyang syudad, sa kanyang locality, na pwede niyang gawin sa buong bansa. Kaya yung dito sa Makati ni Binay, na from out of nowhere ay biglang naging vice presidential candidate. Hindi nga siya yung first choice na ERAP eh. Ang first choice na ERAP si Cheese eh. Nung tumanggi si Cheese, kinuha si Binay, pero yung kanyang message, yung kanyang narrative ay very compelling na tinalo pa niya yung ibang mga kandidato na malalakas katulad ni Senator Mar Rojas na nag-number 1 sa Senate dun sa kanyang narrative na Mr. Palengke. So yung nagsisimula, yung unang factor, nagsisimula na ma-appreciate yung local. At yun yung legend ni Digong na ginawa niya yung Davao City as the cleanest, safest city sa buong Pilipinas. Following the footsteps of Binay. Kumaga dito sa Makati, ito naman dito sa Davao. Kaya naging importante yon. No? Ikalawa ay yung mythology niya na crime fighter. Di ba ang tawag sa kanya, The Punisher? No? At yan ay naka-strike ng raw nerve sa mga OFW. Dahil maraming OFW ay may karanasan na yung kanilang mga kabag-anak o kaibigan ay nalulun sa droga. At mayroong mga karanasan na yung kanilang pamilya ay parang delikado dahil doon sa mga lugar nila ay mataas ang petty crime, etc. So, yung ikalawang factor ay nagsimula si Digong, hindi naman crime eh. Nagsimula siya federalism movement, no? Nagkaraban yan. No? A year bago yung election. At tingin niya, yun yung makakagalvanize at least sa base niya sa Mindanao at sa ibang mga marginalized na mga localities sa buong Pilipinas. Nung wala siyang nakitang traction, ay nag-shift siya sa anti-crime, anti-drugs. Actually, hindi ko sigurado sa survey ng Pulse, pero yung crime wala naman sa top 3 eh. No, wala naman siya sa top 3, pero na-transform ni Digong into a very compelling narrative yung usapin ng kriminalidad. At yung pinaka-apektado dyan ay mga OFW na medyo kinakabahan doon sa kanilang mga kamag-anak na nalululun sa droga or ay natetreten ng mga nalululun sa droga. So at na-create yan doon sa ikatlong factor, yung populist ethos, na gumawa ka ng problema big enough, tapos ikaw yung solusyon. No? In-exaggerate mo yung problema, ang sabi nga niya, 3 to 4 million yung addict. Di ko alam kung anong numbers yung pinagbasihan niya. Ang sabi ng PIDEA ay less than 2 million. No? Pero ayun, dinoble niya yung dami ng mga addict, ng mga pusher, pinalaki niya yung may problema naman talaga yung drugs. Pero ginawa niya yan na ito yung pinakamalaking problema ng bansa at ako yung solusyon. Siyempre may mga secondary siyang mga narrative o messages. Halimbawa, nag-anti-oligarchy rin siya. Binanatan niya yung mga mayayaman, yung mga bilyonaryo, na patuloy na yumayaman. Pero ang pinaka-centerpiece niya ay yung droga na natural sa kanya dahil siya ay naging mayor based doon sa kanyang
the Punisher image. Tapos yung local as an aspect of national politics ay nagsimulang lumaki with the introduction of dito sa Makati ni Binay. Si Erap medyo local din pero yung pagdiretso niya sa presidency ay hindi as mayor. Naging muna siya naging senador at naging VP. vice president. Pero si Binay talagang from mayor dumiretso sa vice presidency at tumakbo for the president. Ganon din si Digong. Kaya mahalaga yung local narrative na yon. Pero yung natural sa kanya, yung pagiging Punisher, crime fighter, naidagdag niya dun sa populist ethos na ako yung solusyon sa ganitong napakalaking problema. In a way, parang yung narrative ni Trump na ang problema ay mga migrants. Katulad din sa mga narrative halimbawa sa Europe ni Le Pen at nung iba pang mga right-wing groups diyan, katulad sa Germany, sa Netherlands, even sa Sweden, na ang problema ay migrants. At yung partido namin ang solusyon. Ganun din si Digong. Ako yung solusyon. Nakuha niya yung political theater according dun sa kanyang personality at according dun sa takot ng mga tao, specifically ang mga OFW. Na kumbaga perfect storm siya. Natural sa kanya yung pagiging punisher, killer, no? At ayan yung panahon na nagiging importante yung local sa national politics. At ikatlo, yan din yung panahon na hindi lamang sa Pilipinas kundi around the world, yung populist ethos ay lumalaki at nagiging dominant. Nasakyan niya lahat yan. At kabisado niya ang political theater. Naalala nyo yung December ba yon? Na yakap-yakap niya yung bandera ng Pilipinas. Tapos parang talagang organized yung dahan-dahan niyang paghalik. So, kabisado niya yung political theater. No? Kaya yung mga nagiging dominant sa ating politika ngayon at sa parating na mga taon ay yung kabisado yung theater na yan.